Okay, mga guys, welcome to our YouTube channel. Okay, so magbibigay na naman tayo ng reaction video. Ito ay tungkol naman sa ating sa nuclear war. So ano ba mangyayari sa atin pag nagkaroon ng nuclear war? Ito yung bomba na mga bagong armas ng mga superpower ngayon. So alamin natin kung anong mangyayari. So kung gusto nyo ng mga ganitong video, please subscribe, like, and share. Okay? And also sa video na to, na nanggaling kay Marvelous Facts. So, please paki-subscribe sa kanya. Okay? So, umpisahan na natin. Humigit kumulang 80 taon na mula nang ang dalawang armas na nuklear ay pinasabog sa lungsod ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan, kung saan nasawi ang mahigit 100,000 katao at nagdulot ng mapaminsala at pangmatagalang epekto sa kalusugan. Hanggang sa ngayon, iyon pa lamang ang mga insidente ng paggamit ng nuclear weapons sa digmaan. Ngunit ang totoo ay may halos 13,000 nuclear warheads ang nananatili sa mundo sa kasalukuyan. Uy! Grabe napakadaming nuclear warheads sa iba't ibang mga makapangyarihang bansa. So una pa lang pinaputok noon na ng Amerika sa Japan. Kaya yung buong city patay. Kaya nakakatakot na lang isipin kung ano ang mangyayari sa mundo kung sakaling magsimula ang isang digmaang nuclear. Ano nga ba ang mangyayari matapos sumabog ang isang nuclear bomb? Ang temperatura ba ng buong mundo ay magiging malamig na kung tawagin ay nuclear winter? At aabot nga ba ng ilang dekada bago maging ligtas sa radiation ng isang lugar? Uy, grabe Dekada. Dekada once na pumutok ang nuclear. Dekada bago mawala. So, ano mangyayari sa tao niyan? 'Di ba? Ang nuclear weapon ay isang uri ng armas na idinisenyo upang magpalabas ng enerhiya sa pamamagitan ng pagsabog na resulta ng nuclear fission, nuclear fusion o minsan kombinasyon ng dalawa. Sobra talagang yung mga naimbentong nuclear war ay nuclear missile. Napaka high technology, di ba? Sobrang lakas nito ay kaya nitong maramdaman sa layong 900 kilometro. Ang isang nuclear war sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa ay madaling buburahin ang sangkatauhan, maging ang halos lahat ng nilalang sa mundo. Uy, grabe Mabilis nabuburahin ang buong sangkatauhan. Ganun pala ang nuclear missile. Ang mga bombang nuclear ay napakamapanirang sandata kapag naglabas ito ng enerhiya sa pamamagitan ng paghiwalay ng uranium o plutonium atom sa atomic bomb, o di kaya fusion ng hydrogen atoms sa hydrogen bomb. Kapag sumabog ang isang nuclear bomb, lilikha ito ng isang fireball, shock waves at matinding radiation. Ang mushroom clouds na mula sa vaporized debris ay maglalabas ng radioactive particles na kakalat sa kapaligiran at magdudulot ng kontaminasyon sa hangin, lupa at tubig, maging sa mga pananim at sa halos lahat ng nilalang. Pero bago natin alamin ang mga epekto ng pagsabog ng nuclear bomb, atin munang alamin kailan at saan nga ba ito nagsimula. Nagsimula ang lahat noong 1930s nang ang United Kingdom ay sinimulan ang world's first nuclear weapons research project na may code name na Tube Alloys noong 1941 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Estados Unidos, sa pakikipagtulungan sa United Kingdom at Canada, ay sinimulan ang Manhattan Project, isang programa na nagsaliksik upang buuin ang kauna-unahang nuclear weapons. Oy, yung pala, unang nag-imbento niyan yung British at Amerika. So, talagang nakakatakot tong Amerika, ang British pag nagsama. Talagang world superpower sila So, talagang wala nang ibang makakatalo rito.
At noong August 1945, isinagawa ng Estados Unidos na may pahintulot ng Britanya ang pagbomba ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan gamit ang atomic bomb. Samantala ng mga panahong iyon, ang Soviet Union ay nagsimula na ring lumikha ng sarili nilang atomic bomb project. At di nga nagtagal ang parehong mga bansa ay nakabuo ng mas malakas na fusion weapon na tinatawag na hydrogen bombs. Isang halimbawa nga nito ay ang RDS-220 o mas kilala sa tawag na Tsar Bomb. Ang Britanya at Pransya ay nagtayo ng kanilang sariling sistema noong 1950s at unti-unti nang lumaki ang bilang ng mga bansa na may kakayahang nuklear sa mga dekada na lumipas. O yan napakadami palang mga bansa na gumawa ng mga nuclear na kumbaga ginaya nila ang US at Britain na meron ding silang mga pamatay na nuclear. So nag-usbungan pala lalong-lalo na yung Russia. Hanggang sa kasalukuyan, 2 nuclear weapon pa lang ang nagamit sa digmaan. Ang mga ito ay parehong ginamit ng Estados Unidos laban sa mga Japanese noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang unang pangyayari ay naganap noong umaga ng August 6, 1945, nang ibagsak ng United States Army. Nakakalungkot isipin mga kabayan ang unang tinesting nila sa tao ang nuclear bomb ay sa Hiroshima, Japan. So dyan unang tinesting sa mga tao ng Amerika. So kaya nga nakakatakot talaga. Air Force ang isang uranium gun type na aparato na may code name na Little Boy sa lungsod ng Hiroshima na ikinamatay ng humigit kumulang 80,000 katao. Kabilang ang 20,000 Japanese soldiers na nakikibaka at 20,000 na Koreanong alipin. Kita mo? Ang dami, isang bagsak lang patay, ang daming patay. Even mga civilian at mga sundalo. Ang pangalawang pangyayari ay nangyari 3 araw makalipas pasabugin ang Hiroshima nang ibagsak ng United States Army Air Force ang isang plutonium implosion type na aparato na may code name na Fat Man sa lungsod ng Nagasaki. Ito ay ikinamatay ng 39,000 katao. Sa kabuuan, mahigit 100,000 katao ang namatay sa mga pambobomba na ito. Kapag Kita mo? Napakadami palang namatay noon. Sa 2 bomba pa lang, yung noong unang panahon na nuclear yun Lalo pa ngayon. bug ang isang nuclear bomb, humigit kumulang 30% ng enerhiya ng isang nuclear blast ang kumakawala sa anyo ng thermal radiation. Dahil ang thermal radiation ay kumakalat ng halos kasing bilis ng liwanag, ang unang bagay na tatama sa iyo ay isang nakakasilaw na liwanag na sapat na upang maranasan mo ang tinatawag na flash blindness, na maaring tumagal ng ilang minuto at bukod sa liwanag, mararamdaman mo din ang matinding init. Kita mo? Napakatindi nitong nuclear na to Bubula once na tinignan mo yung pagsabog. Sigurado temporary blindness, bulag ka. Tsaka sobrang init ng dating na malakas. Ganon ang nuclear. So nakakatakot talaga Layong 11 kilometro mula sa hypocenter o tinatawag na ground zero ay magtatamo ka ng first degree burns at sa layong 8 kilometro, maaaring magtamo ka ng third degree burns. Grabe Third degree burns. Halos na yun Halos buto na makikita mo sa katawan mo Ang mga distansyang iyon ay maaaring magbago. Depende hindi lamang sa panahon, kundi pati na rin sa iyong kasuotan. Ang puting damit ay maaaring mag-reflect ng bahagi ng enerhiya ng isang pagsabog, habang ang mas maitim na damit ay mag-a-absorb nito. Ang temperatura malapit sa lugar ng pagsabog ng bomba sa Hiroshima ay tinatayang nasa 300,000 degrees Celsius. Ngunit para sa mga bahagyang mas malayo, grabe napakainit yun. 300,000 degrees Celsius. Halos tunaw ka na nun. sa sentro ng pagsabog, may iba pang epekto na dapat isaalang-alang bukod sa init. Ang pagsabog ng isang nuclear explosion ay naitutulak ang hangin palayo mula sa lugar ng pagsabog
na lumilikha ng biglang pagbabago sa presyo ng hangin na sa sobrang lakas ay maaaring durugin ang ilang bagay at pabagsakin ang mga gusali. Sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa isang 1 megaton na bomba, ang mga alon ng pagsabog ay lilikha ng 180 metric tons ng puwersa at ang bilis ng hangin ay aabot sa 255 kilometers per hour. Sa loob naman ng 1 kilometrong radius, ang pinakamataas na pressure ay 4 na beses na mas mataas at ang bilis ng hangin ay maaaring umabot ng 756 kilometers per hour. Kung sakaling O, kita mo? Napakatulin ng ng hangin na mainit. So talagang kahit tumakbo ka pa, hindi ka ligtas talaga. makaligtas ka sa lahat ng iyon, mayroon ka pa ring kakaharapin na radiation poisoning at ang nuclear fallout. Ngunit ang pangmatagalan at tuloy-tuloy na epekto nito sa planeta ay mas tumatagal kaysa sa iyong inaakala. Ang tagal ng pananatili sa labas pagkatapos ng pagsabog ng nuclear bomb ay nakasalalay sa ilang mga bagay. Sa unang 10 minuto pagkatapos ng pagsabog, ang antas ng radiation sa labas ay nasa pinakamataas na level. Habang mas matagal kang nananatili sa labas, mas mataas ang radiation na iyong matatanggap. Kaya ang unang 24 oras ang pinakakritikal kung saan kailangan mong manatili sa loob lang ng bahay o sa isang ligtas na shelter. Ganun ganun ang epekto ng nuclear Talagang walang ligtas. Ang nuclear explosion ay maaring maglabas ng invisible burst ng radiation na tinatawag na nuclear electromagnetic pulse. Ang pulse na ito ay maaaring makasira sa mga linya ng telepono, internet, kuryente. At maaari rin itong makaapekto sa mga radio waves. Ang mga radioactive particles ay maaaring maglakbay ng may kalayuan. Ayon sa isang kamakailang Tita mo, once na sumabog ang nuclear, lahat apektado buhay, mga kagamitan, mga kung ano ng mga bagay sa mundo, kahit communication, telecommunication. Talagang was out. So nakakatakot talaga to. Gaaral, natagpuan ang mga labi ng radioactive carbon mula sa mga Cold War nuclear test na umabot hanggang sa kailaliman ng Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong mundo. Ang nuclear fallout ay pinakamalala sa unang 48 oras. Matapos ang pagsabog, ang isang lugar na unang na-exposed sa 1,000 roentgens bawat oras ay makararanas na lang ng 10 roentgens kada oras ng radiation. Ayon sa Nuclear War Survival Skills, kalahati ng mga taong nakaranas ng total radiation dose na umabot sa 350 roentgens sa loob ng ilang araw ay mamamatay dahil sa acute radiation poisoning. Samantala, ang mga makakaligtas sa nuclear fallout ay mataas ang tsansa na magkaroon ng cancer na iindahin nila pang habang buhay. Bukod sa mga Tingnan mo, ganun palang epekto ng nuclear, no? Sa tao, talagang pati sakit dala-dala pag dahil nga doon sa radiation na yon, hihina yung immune natin, sabay papasukan na tayo ng mga iba-ibang klaseng sakit. mga buhay na maapektuhan matapos ang pagsabog, ang mga lugar tulad ng Ukraine na nagpo-produce ng 10% ng trigo sa buong mundo ay labis na maapektuhan sa pagbagsak ng fallout sa mga taniman. Maging sa mga farm animals, ay maaaring magdulot ito ng mga problema sa mas mahabang panahon. Ang abo at usok na inilabas sa atmosphere sa panahon ng isang digmaang nuclear ay maaaring magdulot ng malupit na epekto na magpapalamig ng klima ng buong mundo. Ang pagsabog lamang ng 100 nuclear weapon na katulad ng ginamit sa Hiroshima noong 1945 ay magpapababa ng global temperature dahil matatakpan ng usok at abo ang pumapasok na sinag ng araw. Ang mga nuclear weapon Nakakatakot, ay may malupit na epekto sa ating daigdig. Ang pinsalang dulot ng pagsabog ay kakalat ng milya-milya mula sa punto ng pagsabog ng isang karaniwang nuclear weapon, at ang nakamamatay na fallout ay maaaring bumalot sa mga komunidad na daang milya ang lawak. Ang isang all-out nuclear war ay mag-iiwan sa mga survivors ng maliit na tsansang makabangon muli at maaaring magresulta sa isang ganap na pagkakagiba ng lipunan na maaaring tumagal ng ilang dekada. Kung iisipin nyo talaga,
napakalungkot na isipin na magkakaroon ng nuclear war. Kasi halos lahat ng bansa, mga makapangyarihang bansa, sa ngayon ay may mga nuclear missile na panlaban nila sa kanilang mga kalaban. So sana nga hindi nila gamitin to, kundi dapat sana nga gamitin lang nila yung mga puro mga pampasabog lang, huwag lang ang nuclear. So sana. So hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe, like and share na rin para makagawa na rin tayo ng mga iba pa mga reaction video.